Welcome sa Hey Anime Sensei! Kinagabihan ay pumunta ang binata sa Adventurers Guild para bumili ng 10 barrels ng Substance X sa Guild Master. Dito ay hindi na nag-aksaya ng oras ang Guild Master dahil kamakailan lamang ay merong mga matataas na uri ng halimaw ang nagsilabasan na naging sanhi ng maraming mga tao ang lubhang nasugatan. Pinaalam kay Lucille na gawin nito ang trade na ginawa niya sa Mer Attorney, ngunit dahil nagtatrabaho sa ngayon ang binata sa church headquarters kaya nag-request na lamang ang Guild Master ng treatment sa binata bilang isang adventurer. Dahil sa kanyang pangako sa Mer Attorney kaya tinanggap ng binata ang request ng Guild Master kaya masaya itong umalis para kunin ang order ng binata. Pagbalik ng Guild Master ay pinaalam ni Lucille na nagkakahalaga lamang ng isang silver coin bawat isang tao ang kanyang singil sa panggagamot kaya hindi lubos makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig sa isang healer. Sa underground ng Healers Guild ay dito inipon ang mga sugatang adventurers na nawalan na ng pag-asang mabuhay pa dahil ayaw nilang pumunta sa isang clinic dahil sa kakulangan ng pera. Dinala ng Guild Master ang binata sa mga sugatang adventurer na hindi maganda ang mga sinasabi nang siya ay makita. Dito ay pinakita ng Guild Master kung sino ang boss kaya nagsitahimik ang mga nagrereklamong adventurer kaya pinakilala na nito na ang kanyang kasama ay ang Maso Zombie Healer, ang urban legend mula sa Mer Attorney. Hindi makapaniwala ang mga sugatang adventurer na kaharap na nila ngayon ang maalamat na Maso Zombie Healer kaya nag-assume ang ibang adventurer na ligtas na sila kung siya talaga ang legendary na Maso Zombie at pagkatapos nito ay kanila nang isinigaw ang mga bansag sa binata. Bago gamutin ang mga sugatan ay ipinabatid muna ng binata sa lahat na hindi niya nais agawan ng trabaho ang mga klinik at dahil hindi niya magagawang gamutin ang mga ito araw-araw kaya nakiusap ang bida na huwag silang manggugulo o atakihin ang mga klinik dahil sa kamahalan ng kanilang treatment. Nagbigay rin ng 3 kondisyon ang binata kapalit ng kanyang panggagamot. Una ay isang silver coin lamang kada tao ang bayad, pangalawa ay mahihingian niya ng tulong ang mga ito kung sakaling ang mga tao sa simbahan katulad ng Pope at Valkyries ay kinakailangan ng tulong at lastly ay ayaw na ni Lucille na tawagin siyang zombie at masochist at pagkatapos nito ay ginamitan niya ng area high heel ang mga sugatang adventure. Pagkatapos ay nagpulong ang mga ito para lamang gawa ng bagong pagkakakilanlan ang binata at kanilang napagkasunduan na Saint Weirdo ang itawag kay Lucille kaya dito napagtanto ng binata na pangit talagang magbigay ng mga nicknames ang mga adventurer. Bago pumunta si Lucille kay Katleya ay napanood muna nito ang pag-alis ng grupo ni Lumina para sa isang misyon at sa kanyang panunood ay napansin niyang nagulat ang grupo ni Lumina dahil hindi naman ganito ang turing sa kanila ng mga tao at sinisigaw pa ang bansag na masochist sa binata at Saint Weirdo na dapat umano nilang tularan. Bago umalis ay pinaalam muna ni Lucille kay Katleya na magtatagal siya sa labyrinth kaya nag-alala ang babae sa kaligtasan ni Lucille. Wala na rin namang magagawa si Katleya para pigilan pa ang binata kaya sinabi na lamang nito na siguraduhin niya lamang na bumalik isang beses sa isang linggo at pinaalalahanan na ayaw niya itong makitang patay. Medyo nabawasan ang pag-aalala ni Katleya nang tumugon ang binata sa kanyang paalala at sinabi pang ang kanyang motto ay makaalis ng buhay at huwag mamatay at pagkatapos nito ay umalis na ang binata ngunit wala pang isang linggo ay nakabalik na kaagad ang bida. Dahil nakabalik na si Lucille kaya binigay na ni Katleya ang bagong paladin armor ng binata kasama ang mga magical items mula sa Pope. Binigyan rin ng Angel's Pillow ang binata na makakatulong sa kanya para makatulog ng mahimbing. Dahil day off ng binata kaya bumili muna ito ng supply sa Adventurers Guild at alam rin naman ito ng Guild Master na day off ito ng kanilang tinawag na Saint Weirdo dahil kanyang inaasahan na paubos na ang kanyang Substance X. Pagkatapos ay nakiusap ulit si Lucille sa Guild Master na ipadala ang isang sulat na kahit hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na sagot sa 3 kanyang sinulatan. Napansin rin ng Guild Master na nagtitraining talaga ng husto ang mga adventurer simula nang magkaroon sila ng chance na makalaban si Lucille dahil kahit mataas ang respeto nila sa binata ay ayaw naman nilang matalo sa isang healer kaya ipinaalam ng Guild Master na bumaba ang bilang ng mga namatay at mga nabigong misyon dahil parati silang nagsasanay. Simula nang pinagaling ni Lucille si Elites ay naging mas malapit ang dalawa kaya marami na rin naituro ang adventurer sa healer na si Lucille ngunit ganun pa man ay nahihirapan pa rin si Lucille na gamitin ang physical enhancement na ipinakita sa kanya ni Elites kaya naghinala ang adventurer na level 1 pa rin si Lucille kahit napakataas ng kanyang magic control.
Ilang sandali lamang ay tinawag na rin si Luciel dahil nakahanda na ang kanyang mga pasyente at dito ay ginamit niya lamang ang Purification, Recover, Dispel at Area High Heal. Pagkatapos nito ay naging isang communication networks ang mga adventurer na pinagaling ni Luciel dahil kung sino mang merong balita patungkol sa Mer Atoni at mga Valkyrie ay sinasabi nila ito sa binata pagkatapos ng gamutan kaya nalaman ni Luciel na ligtas ang umalis na mga Valkyrie ngunit merong mga binawian ng buhay sa kanila. Ni-report din kay Luciel na ang tinatawag na whirlwind ay hindi na mapigilan dahil kinikidnap umano nito ang mga adventurers at kinakaladkad sa training hall. Nalaman rin ng binata na hindi lamang pinapainom ni Gulgar ng Substance X ang mga tao kundi nakaimbento na rin ito ng recipe para mapakain niya nito ang mga tao. Sa sumunod na binalita kay Luciel ay dito na halos sumakit ang kanyang ulo kakaisip kung sino dahil ang dalawang receptionist sa Adventurers Guild ay ikakasal na sa A-rank na Beastfolk Adventurer kaya naghinala siya na isa na rito si Nana Ella dahil isang Beastfolk ang kanyang pakakasalan. Dito na naisip ni Luciel ang dahilan kung bakit hindi na sila tumutugon sa kanyang sulat at hiniling na lamang na kahit maimbitahan man lamang siya sa kasal. Kalahating taon na rin ang lumipas nang matalo ni Luciel ang boss sa level 20 ay sumunod naman itong natalo ang boss sa level 30 dahil na rin sa kanyang ginawang pagsasanay kaya ganun na lamang ang pasasalamat ni Katleya nang nakabalik ng ligtas ang binata. 426,549 points ang naging kapalit ng nakuha ni Luciel sa Labyrinth kaya dahil dito ay nagsuggest ang babae na mag-imbak ang binata ng magic potion kung may sobra itong points dahil napakalaki naman umano ng space ng kanyang magic sack. Sumunod nang nalaman ni Katleya mula sa binata na nakakagamit na pala ito ng area high heal kaya hindi makapaniwala ang babae dahil sa napakamurang edad pa lamang ay nagagamit na ito ng binata kaya napatanong na lamang siya kay Luciel kung nagsisinungaling ba ito sa kanyang edad. Naghinala si Katleya na gumagamit ng kakaibang gamot si Luciel dahil sa pinabatid ng binata na hindi niya alam gumamit ng magic nang bumisita siya sa Healers Guild sa edad na 15 years old kaya naisip na lamang ng binata ang Substance X kaya nalaman ni Katleya na meron talaga kaya dinala ni Katleya ang binata sa Pope para ito ay i-report. Pinuri muna ng Pope si Luciel nang malaman na naabot na nito ang 30th level ng mag-isa at dito niya rin sinabi na mas lumakas pa ang magic power ni Luciel simula nang una niya itong makilala kaya dito na nag-report si Katleya na 2.5 taon nang umiinom si Luciel ng Substance X kaya ipinakita ng binata sa Pope ang tinutukoy ng babae. Inakala ni Katleya na isang lason ang Substance X dahil sa amoy nito kaya ginamitan ni Luciel ng Purification ang inumin para mawala ang amoy nito na hindi kayang sikmurain maging ng Pope. Pinaliwanag ng binata na ito ang inihahain sa Adventurers Guild na ginawa ng isang sage kaya napaisip ang Pope at tila meron na itong idea sa sinasabi ng binata at nang malaman ito ang pangalan ng inumin ay dito na sinabi ng Pope na ginawa ito para gisingin ang nakatagong talento ng tao na gawa mula sa halamang gamot, puso ng dragon, spirit water at ginawang isang tableta. Dahil sa magical device na ginawa ng sage para magaya ang recipe ay naging liquid ang tinawag niyang Substance X nang ito ay tableta pa lamang kaya pinalitan na lamang ng sage ang pangalan bilang God's Lament dahil hindi na ito kaaya-aya. Pinaalam ni Luciel na sa loob ng 2.5 taon ay umiinom siya nito ng 3 baso sa isang araw pagkatapos kumain dahil wala naman itong side effect at lumalakas pa siya pag umiinom nito. Sinagot rin ni Luciel ang Pope na 3 whites at 5 ghost knights ang kanyang natalo gamit ang area high heal nang tinanong nito sa binata kung anong klaseng mga halimaw ang kanyang nakalaban kaya dahil dito ay sinabi ng Pope na balang araw ay magiging isang sage rin ang binata dahil sa batang edad ay kayanan nitong gumamit ng area high heal. Nakilala ng Pope na pag-aari ng 3 babae ang mga gamit na nakuha ngayon ni Luciel sa Labyrinth at natapos na ang pagpupulong ng sinabi ng Pope na ibibigay niya ang reward ng binata kay Katleya at hiniling sa binata na patuloy nitong galugarin ang Labyrinth. Kinaumagahan ay binigay ni Katleya ang sulat kay Luciel mula sa Pope patungkol sa Substance X kaya napagpasyahan ng binata na basahin na lamang ito sa Labyrinth at dito ay kanyang nalaman na ginawa ang Substance X na may hindi inaasahang epekto at ang una ay tila pinoprotektahan nito ang katawan mula sa iba't ibang karamdaman, nagre-revitalize din ito ng mga cells habang natutulog at pinapadali ang pag-unlad ng kasanayan. Naging dahilan ang gamot na ito para payag ang maging isang sage ang gumawa ng gamot ngunit dahil sa hindi kaaya-ayang amoy ay itinuring na hindi angkop para sa simbahan ang kanyang naimbento kaya nakiusap na lamang ang pantas sa Adventurers Guild na dito iwan ang kanyang naimbento na ang kanya lamang dalangin ay balang araw ang kanyang God's Lament ay ang magliligtas sa mundo.
Sa ikalawang pahina ay dito nakatala na ang epekto ng Substance X ay ipinapataas ang tatlong pagnanasa at ang enerhiyang ito ang nagpapahusay sa pangkalahatang pisikal na kakayahan. Napaisip si Luciel na tama naman ang dalawang naunang nabanggit ngunit ang panghuli ay wala talaga kaya dito na naalala ng binata na kaya pala naawa sa kanya si Katleya kaya dito na nag-overthink ang bida na baka inisip ni Katleya na siya ay may problema sa ganon.